Welcome to Donmar TV News Channel. Pastor, gusto po ni Manila Mayor Isko Moreno na isa publiko ni Pangulong Duterte ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ano po ang masasabi ninyo dito, Pastor? Hintayin natin ang sagot ng ating Pangulo dyan. Sapagkat si Isko, wala pa nga sabi niya, papayagan niya ang ICC na busisiin ang drug war ni PRRD. Ang SALN ni PRRD, patitingin kung ano. Spearhead ng komunista na ang mahal nating Pangulo ay wala pa nga sinisimulan ng usigin. Ano to? Komunista ba to? O sino nasa likod nito? Bakit ganito? Hindi, papayagan man ng taong bayan? Hanggang ngayon, ang kanyang rating is 75%. Pag may kumalaban sa ating Pangulo, kalaban ninyo ang taong bayan. Sapagkat ang taong ito, nagtaya ng kanyang ulo. Nagtaya ng kanyang buhay para sa ikabubuti nating lahat. Ano masasabi ko kay Isko Moreno? Hindi ko masyado siyang malapit na nalaman. May isang panahon, nag-attend siya sa ating event sa CGF. May isang panahon, bumisita siya rito. May isang panahon, nakita ko siya bilang konsehal sa National Press Club. Yun lang ang pagkakaalam ko sa kanya. Pero yung kanyang mga layunin, yung kanyang mga saloobin, yung kanyang mga values sa buhay, hindi ko alam yon kung ano ang nasa likod niya. Pero ang alam ko lang, noong tinawag na persona non grata ng buong Pilipinas ang CPP and PNDF, naglagay ng mga karatula kahit sa buong Metro Manila, pinagtatanggal niya. Ay isang minus sa akin yon. Bakit? Bakit? Ikaw ba'y member? Ikaw ba'y kaibigan? O ikaw ba'y promotor ng CPP and PNDF? Yun ang tanong ko sa puso ko. O, isa yon. Pangalawa, ang ICC, ginagamit ng mga politiko upang usigin ang ating Pangulo sa drug war na nagtaya ng kanyang buhay. Pangalawang red line sa akin yon. Pangatlo, itong SALN, pinipilit mong ipakita, nasa sa Pangulo yon. Pero isa rin yan sa ikatatlong tinitingnan ko, bakit ganito? Magsisimula na bang usigin ninyo ang Pangulo? Dahil dito, tatlo na yan. Tatlong minus na sa akin yon. So, ang tinitingnan ko, ano ang nasa likod ni Isko Moreno? Anong nasa likod niya? Sinong nasa likod niya? Yun ang titingnan ko. Ano ang interes ng taong ito? Pwede ba siyang mamuno sa atin na magiging patas at pantay tayong lahat sa kanyang harapan? O meron siyang kinikilingan? O meron siyang padrino? O meron nasa likod niya? Etong tinitingnan ko. Kay Pangulong Duterte, nakatayo siya sa kanyang sariling paa para sa bansang Pilipinas. Yan ang pinaka-plus para sa akin. Tumayo siya para sa atin. Tumayo siya para sa batas ng Pilipinas. Tumayo siya para sa ating lahat. At tumayo siya para maging mahusay ang buhay ng Pilipino kahit pa sinisiraan siya. Bilib ako kay Juan Ponce Enrile, Senator. Bilib ako sa iyo nung sinabi mong i-declare nating persona non grata ang ICC. Bakit? Hindi independent yung ICC na yan Ginagamit yan ng mga politikong ayaw kay Pangulong Duterte para ibagsak siya, para ipabilanggo siya. Papayagan ba natin yon? Hindi. Hindi tayo papayag niyan. Sapagkat paminsan-minsan lang tayo nagkaroon ng Pangulong napakaganda ng track record mulang mayor siya hanggang ngayon. So, tatlo na yung minus sa akin para kay Isko. Itong isang walang alam, marami, 100% na. Puro minus lahat yan. Tinatanong ka, pagkatapos nagdemanda ka, imbes sumagot ka, ano kang klase? Pag naging presidente ito, mentalidad nito, boksingero Pag binanatan mo, hindi naman banat na suntok, kundi tanong, pag knockout lang sa kanya, demanda ka agad. Anong klase ka? Tapos presidente ka?
Minus lahat sa akin yan. Unang-una, wala kang kakayahan. Kahit simple English, hindi ka makapagsabi. Binabasa mo na, nagkamali ka pa. Pero masasabihin, the strength of the party is lies on the trust of the people. Is lies? Sabi pa ni Thinking Pinoy. Then you want me to call you my president to represent me? Shame on you. Pagka wala kang kakayahan, huwag ka na sumubok. Mapapahiya ka lang yan. Ako mismo, ipapahiya kita. Bakit? Nakataya ang Pilipino rito. Huwag mong gamitin ang popularidad mo para linlangin ang taong bayan. Hindi tayo papayag niyan. I will be there to oppose you. I will campaign against you. Taganin niyo yan sa bato. Hindi ako vindictive na tao. Pero para sa bayan natin ito Mabuti lang sana kung konsehal ang tinakbuhan mo o nung nakaraan, mga ganyan-ganyan lang, congressman. Sige, okay na yung senador. Pero Pangulo, tapos sasakupin mo pati ako, tawag kitang Pangulo. I cannot be... makikisama na lang ako sa mga unggoy sa bundok. Kung magkakapangulo akong tulad mo. No way. Kaya wala na, tapos na yung panlilinlang sa atin. Tapos na yung mga ganun-ganun, pangako. Hindi na ako believe dyan. In the family of nations in this modern world, the Filipino talent should shine. We can be proud of. That we can call president. Kaya nga ako, nung nag-travel ako, kasama ng ating Pangulo, pumunta kami ng China, sinama ko pumunta ng Russia. Nakinig ako sa dialogue nila ni President Putin at iba pang mga world leaders, taga-Turkey, taga-Azerbaijan, o kung saan. Siyang pinasalita doon sa Sochi. Hindi ka mapaproud. He was there. Was given the time. Lahat ng issues, sinagot niya. In a way that we can be proud of as a Filipino. Iyon ang world leader. Hindi ka lang leader ng Pilipinas. You can mingle with world leaders in that kind of level of intelligence, high level of intelligence that we Filipinos can be proud of. Sa kakayahan mo sa boxing, dyan ako mapaproud sa iyo. Papalakpakan kita riyan. Pero pagkapangulo, please.